Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sa patuloy niyang pagkakaloob sa atin ng kanyang mga pagpapala at mga pagbibiyaya. Ito po ay naghahayag ng kanyang kabutihan at kagandahang loob sa atin na mga tao na kanyang nilikha. Dahil dito, ang dalangin namin ay patuloy nawa nating magamit ang ating buhay at kalakasan hindi lamang sa mga personal nating pamumuhay, kundi mabigyan natin ng malaking pagkakataon ang pagsubaybay at pag-alam pa ng banal na kalooban ng Diyos tungkol sa atin na mga tao. At ito po ay pawang nasusulat sa banal na kasulatan at inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Kapiling natin sa talakayang ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po ang aming bati sa lahat ng aming mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Isang napakahalagang paksa ang muli atin pong pagsasalu-saluhan sa mga oras na ito, sapagkat bilang karagdagang kaalaman ay patutunayan ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos ay mayroong bansa o dako na kanyang pinaghaharian. At napakahalagang malaman natin kung alin yung lugar o dako na siyang pinaghaharian ng Diyos, sapagkat kung tayo bilang mga tao ay wala doon sa dako na yon, kailanman ay hindi natin mararanasan na tayo ay pagharian ng Diyos. Kaya't sa pagpapasimula ng ating paksang aralin, buksan natin ang paksa sa ganitong katanungan. Kapatid na Neraya, ayon po sa mga awit at salita ng pagpupuri ni Haring David, ano po ba ang mga katangiang taglay ng ating Panginoon Diyos? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa nga po natin sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 47, versikulo 2, kasama po ang talatang 7 hanggang 8. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Sapagkat ang Panginoong kataas-taasan ay kakilakilabot. Siya'y dakilang hari sa buong lupa. Sapagkat ang Diyos ay hari ng buong lupa. Magsiawit kayo ng pagpuri na may pag-unawa. Ang Diyos ay naghahari sa mga bansa. Ang Diyos ay nauupo sa kanyang banal na luklukan. Maliwanag po ang ating narinig sa mga talatang binasa ng ating kapatid na Benhanan na sumasagot po sa panimulang katanungan na ating narinig na batay sa mga awit at mga salita ng pagpupuri sa Diyos ng Haring si David ay nakasulat dito ang mga katangiang taglay ng ating Panginoong Diyos. Ayon sa mga talata, una, ang Panginoong Diyos ay tinatawag na Panginoong kataas-taasan. Kung meron tayong kinikilalang Panginoon, wala nang hihigit pa kaysa Kanya. Kaya nga po ang tawag sa Kanya ay Panginoon ng mga Panginoon, sapagkat siya'y hindi lang Diyos, kundi siya'y Panginoon na kataas-taasan. Bukod sa siya'y Panginoon na kataas-taasan, ang ikalawang pagpapahayag, siya'y pinapakilala rin ni Haring David na dakilang hari sa buong lupa.
maraming mga tao na naabot ang kalagayang hari sa kani-kanyang sariling kaharian. Subalit, walang gaya ng Diyos sa pagiging hari. Kung meron tinatawag na Great King o dakilang hari, na sa kalagayang yon ay walang makahihigit kaysa kanyang kadakilaan sapagkat siya'y naghahari na totoong ang lalong nagpadakila sa kanya bilang hari ay hindi lang ang taglay niyang kapangyarihan, kundi lalo siyang pinadakila dahil sa kanyang dakilang pagmamahal. Isang haring mapagmahal na may dakilang gawa ng pagmamahal, kaya siya po ay tinatawag na dakilang hari. Ang Diyos din anya ay Diyos na hari sa buong lupa. Lahat ng dako na kung saan ay mayroong nabubuhay doon at kung saan ang mga lupang iyon ay nasasakupan ng paghahari ng Panginoon. Doon siya'y nasusunod. Kaya karapat dapat na siya'y awitan, siya ay papurihan. At sa huling bahagi ng mga awit at salita ng pagpupuri, sinabi ni David, ang Diyos ay naghahari sa mga bansa. Isang katotohanan po ito. Kahit ang mga namiminuno sa mga bansang makalupa ay hindi maluluklok sa kanilang luklukan bilang Pangulo at Hari malibang ipahintulot ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang siyang nakapangyayari at batay sa kanyang kagustuhan ay nagaganap ang lahat ng mga bagay. Kaya ipinakilala po siya ni Haring David na Diyos na naghahari sa mga bansa. At ang isang bansa na noon pa man ay kilalang naranasan nilang sila'y pagharian ng Panginoon, ang bansang Israel. So, yun po mga giliw naming mga taga-subaybay. Tandaan natin ang mga pagtuturong ito na hindi po lingid sa ating kaalaman na magpasa hanggang ngayon ang Israel na literal na matatagpuan po sa Middle East ay kilala sa pagiging the chosen nation. Yan ang pagkaunawa at pagkakilala ng maraming tao dito sa sanlibutan. Sapagkat ayon sa banal na kasulatan, ang bansang Israel ay personal choice. Pinili ng Panginoon upang sa bansang ito siya po ay maghari at pagharian ang mga Israelita. Pero ang tanong, mga minamahal naming mga taga-subaybay, napanatilihan ho ba na sa paglipas ng panahon ay naingatan ba ng mga bansa, lalo na ng bansang Israel, ang kalagayan ng sila po ay pinaghaharian ng Diyos? Ang sagot po na muli ay mababasa natin sa Biblia ay hango mismo sa salita ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ito po ay nasulat sa aklat ng Mateo. Ang kapitulo ay 21 at ang versikulo 43. Sasalin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Gaya po ng ating narinig, ayon sa salita ng ating Panginoong Kristo Jesus, sa mga mamamayan ng bansang Israel, nung siya magkatawang tao, sinabi niya, hindi na kayo ang bansang paghaharian ng Diyos. Sa halip, ang sabi ng Panginoon, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Meron ng ipinapakilalang Panginoon na tinatawag ding bansa na ito'y maglilingkod sa Panginoon ng buong katapatan. At ito na anya ang bansang Kanyang paghaharian. Yun nga po ang isa sa naging malaking pagkukulang ng mga mamamayan ng bansang Israel, kaya nilisan sila ng Panginoon. Hindi na naghari ang Diyos sa kanilang bansa sapagkat hindi nagawang paglingkuran ng mga Israelita ng buong katapatan ng Panginoon. Marami pong mga pangyayari na nasulat sa Biblia na may mga panahong talagang bumabalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa paglilingkod sa mga hindi tunay na Diyos ang mga Israelita. Palibhasa'y namihasa sa kanilang natutunan at nakasanayang sa bansang Ehipto na kung saan doon sila ay naalipin at doon nila nakita na ang mga Egyptian ay may mga Diyos-Diyosang sinasamba at pinaglilingkuran. At dahil doon,
sa kalagayang hindi sila naglingkod sa Panginoon ng buong katapatan, nagpasya ang Diyos at ipinahayag mismo ng Panginoon, hindi na kayo, kundi nakapili na ang Panginoon ng bansang maglilingkod sa Kanya ng buong katapatan. At kung saan, ganun din ang kinahulugan ng maraming mga bansa sa lupa na naisa na ng Panginoon ang lahat ng bansa ay pagharian niya. Pero maraming mga mamamayan sa iba't ibang bansa, gaya ng bansang Israel, sila'y naglilingkod sa hindi tunay na Diyos. Kung gaano karaming bansa, bayan at lungsod, ganun karami ang kanilang sinasamba at pinaglilingkod ang Diyos-Diyosan. Kaya dahil doon, sila ay nilisan o iniwanan ng Panginoon at hindi na pinagharian, kundi ang paghaharian niya na ay ang ipinapakilalang bansang maglilingkod sa Kanya ng buong katapatan. Isang kabiguan ito, mga giliw naming mga taga-subaybay, sa bansang Israel, na kung naingatan sana nila ang tapat na paglilingkod at pagkakilala sa dakilang Diyos, sa dakilang hari, ay di sana'y nanatili sa kanila ang pagiging bansang pinaghaharian ng Diyos. Subalit, ganun nga po ang naging pangyayari, na ang Israel ay tumalikod at naglingkod sa tinatawag na mga Diyos-Diyosan. Hindi nila naingatan ang palatuntunan at mga kautusan ng ating Panginoon Diyos, kung kaya sila po ay iniwanan ng dakilang Diyos, ang dakilang hari, at doon nga'y nagsalita ang ating Panginoong Kristo Jesus na hindi na sila ang bansang paghaharian ng Diyos. Sa makatwid, mayroong bansang piniling muli ang ating Panginoon Diyos, na yung bansa na yon, ang deskripsyon ng Biblia, ayon sa tinura ng ating Panginoong Kristo Jesus, ay bansang maglilingkod ng tapat sa Kanya. Doon ay maghahari ang ating dakilang Diyos bilang hari ng mga hari. Ang tanong, kapatid na Neraya, ito po bang bansa na maglilingkod ng tapat na tinura ng ating Panginoong Kristo Jesus, anong uring bansa po kaya ito? Ito po ba'y bansang espiritual? O ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol po sa bansang maglilingkod sa Diyos ng may buong pagtatapat na siyang bansang paghaharian na ng Diyos? Ang sagot po na mababasa natin muli sa banal na kasulatan ay nasulat sa unang Pedro. Ang kapitulo ay 2, ang versikulo 9 hanggang 10. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Dadapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, dadapwat ngayoy bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, dadapwat ngayoy nagsipagkamit ng awa. Maliwanag po ito, mga mahal naming taga-subaybay. Kung ang mga bansang makalupa, kahit ang bansang Israel, ay hindi nila napanatilihan ng kalagayang mga bansang pinagaharian ng Diyos, mayroong bansang naglilingkod sa Panginoon ng buong katapatan. At ito na ang kanyang pinagaharian. At kung anong uring bansang ito, ito'y hindi kagaya ng mga bansang makalupa. Maging ang mga mamamayan nito ay hindi gayon. At ayon po sa deskripsyon ng banal na kasulatan, sabi ni Apostol Pedro, ito'y tinatawag na bansang banal. Bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Nung nakaraang panahon niya, hindi ito bayan ng Panginoon. Dadapan niya ay bayan ng Diyos. Opo, meron pong bansang banal. At merong bayang pag-aaring sarili ng Panginoon. Ang bansang ito ay bansang hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito'y sumasamba at naglilingkod lamang sa tunay na Diyos, sapagkat ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay isang makasalanang gawain. At yan nga po ang naging dahilan kaya hindi nakapasa sa pagiging
bansang banal o bansang pinag-aharian ng Diyos ang mga bansang makalupa Opo. sapagkat sila'y tumalikod sa pagsamba sa tunay na Diyos at bumaling sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Subalit ayon kay Apostol Pedro, merong natatanging bayan, merong natatanging bansa, ang tawag sa kanya'y bansang banal at ang mga mamamayan ito'y buong tapat na sumasamba at naglilingkod sa Panginoon. Tinatawag din itong bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Walang ibang nagmamay-ari nito o sino mang tao na nagmamay-ari nito. Tanging ang Diyos lamang ang nagmamay-ari. Sabi nga, ito'y tinatawag na private property of God. Ito ay pribadong pag-aaring sarili ng Diyos, ang bayang ito. Na noong unang panahon, hindi ito kilala bilang bayan ng Diyos, pero nang ito'y maging sa Diyos at maging banal na bansa, kinilala mismo ng Panginoon, ito ang bayang sariling pag-aari niya. At dapat po na makilala natin ito, malaman natin ito, at maging kabilang tayo sa espiritual na mamamayan nito upang mapabilang tayo sa mga taong pinaghaharian ng ating Panginoong Diyos. Yan po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang Panginoong Kristo Jesus mismo ang nagsabi, 10 ng kanyang mga unang mga lingkod sa pangunguna ng mga apostol na mayroong bansang ipinakikilala ang Biblia na kung saan ito ang tinutukoy ng Panginoong Kristo Jesus na siyang magiging bayan na ng Diyos na pinaghaharian niya. Ang dahilan, sapagkat una, ito'y magdilingkod ng may buong pagtatapat sa Kanya. Pangalawa, hindi babalik sa pagsamba sa kung anumang Diyos-Diyosan o mga iba pang Diyos na kinikilala ng tao. Ang bansang ito ay hindi po makikipagkamay sa larangan ng politika at makalupang pamamahala, kundi itong bansang banal na ito ay paghaharian ng Diyos kasama sa kanyang paghahari. Ito po ay eksklusibong gagawa lamang ng mga bagay na may kinalaman sa kung ano ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya mga giliw naming mga taga-subaybay, posibleng itanong natin sa ating sarili, meron bang tinatawag sa lupang ito na bansang banal na lubos na gaganap ng pagdilingkod sa Panginoon Diyos bilang hari ng may buong katapatan? Alin kaya ang bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, ang bansang maglilingkod ng may buong katapatan sa Kanya na siyang paghaharian ng Diyos, kapatid na Neraya? Ang sagot po ay pagpapatuloy natin sa pamamagitan din ng mga salita na nasulat sa Biblia sa pamamagitan ng Apostol Pedro. Kanina po, ang binasa natin ay Kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 10. Ngayon, basahin naman natin ang Kapitulo 2, versikulo 5. Ang ibang tawag sa bansang banal, ang ibang tawag na nakasulat sa Biblia, sa bayang sariling pag-aari ng Diyos. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nangakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa patuloy na pagpapaliwanag ng Biblia sa pamamagitan ng Apostol Pedro ay maunawa natin yung sinasabi niyang bansang banal, ipinapakilala niyang bayang sariling pag-aari ng Diyos at doon ang Diyos ay naghahari sapagkat ang mga mamamayan nito ay naglilingkod sa Panginoon na may buong katapatan. Tinatawag niyang ang mga mamamayan nito ay gaya rin naman ng batong buhay. At ang ibang tawag sa kanila ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Pansinin niyo po yung pagbibigay diin. Merong natatayong bahay ng Diyos na ukol sa Espiritu. Yan ang ibang tawag sa bansang banal. Ang mga mamamayan nito sa bansang ito ay gaya ng mga batong buhay. Sila niya ay naghahandog ng mga haing ukol sa Espiritu. Ang ginagawa nilang pagsamba at pagdilingkod ay nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. Yan po, mga minamahal naming mga taga-subaybay,
Ang tinutukoy pala na bansang banal at bayang pag-aaring sarili ng Diyos ay hindi po natin matatagpuan sa globo o sa anumang mapa na atin pong makikita. Ito po ay hindi pisikal o literal na bansa sapagkat ayon sa banal na kasulatan, ang tinutukoy na bansang banal ay tumutukoy po sa mga tao na itinuturing ng Biblia na gaya ng isang natatayong bahay ng Diyos na ukol sa Espiritu. Ang mga mamamayan ng bansang banal ay itinulad sa mga batong buhay. At dahil dito, gaya po ng deskripsyon ng ating Panginoong Kristo Jesus bilang kahayagan ng tapat na paglilingkod sa Panginoon Diyos bilang hari, ang gagawin po nila ay maghandog ng mga haing ukol sa Espiritu. Sa ibang salita, gaya nga ng naipaliwanag kanina, ang gawain po ng bansang banal na ito ay ang magbigay kaluguran sa ating kataas-taasang Diyos. Kapatid na Neraya, alinsunod sa banal na kasulatan ang tinutukoy na natatayong bahay ng Diyos na ukol sa Espiritu na siyang bansang banal na pinaghaharian ng Diyos? Ang tiyak na sagot ay sa pamamagitan po naman ng Apostol Pablo sa kanyang pagsulat sa kanyang kamanggagawang si Timoteo. Sa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Narito po ang kahustuhan ng pagpapaliwanag tungkol sa ipinapakilalang bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, natatayong bahay ng Diyos na ukol sa Espiritu na pinaghaharian ng Panginoon. Ayon kay Apostol Pablo, ngunit kung aking magluwatan niya ng mahabang panahon para malaman ng mga tao at dapat na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Opo, unang Timoteo 3.15. May pinapakilala ang Biblia sa pamamagitan ni Apostol Pablo na bahay ng Diyos na ukol sa Espiritu. At kung alin ito, bahay ng Diyos anya na siyang iglesia ng Diyos. Opo, merong iglesia ng Diyos na siyang espiritual na bahay ng Diyos. Sa ibang salita ng iglesia ng Diyos, siyang bahay ng Diyos, siyang bansang banal, pag sinabing iglesia ng Diyos, iglesyang pag-aari ng Diyos. Kaya nga, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Ito rin ang ipinapakilalang iglesyang pag-aari ng Diyos. At sa Biblia, kapag ang isang iglesia o anumang bagay ay itinalaga bilang pag-aari ng Diyos, ito'y tinatawag na kabanal-banalan. Nakasulat sa Levitico 27:28, gayon may walang bagay na itinalaga, na itatalaga ni naman sa Panginoon, sa lahat ng sariling Kanya, maging sa mga tao o sa mga hayop o sa bukid na Kanyang pag-aari, ay may pagbibili o matutubos bawat bagay na itinalaga. Pag-aari ng Diyos ay kabanal-banalan sa Panginoon. Kaya ang iglesyang aming ipinangangaral sa inyo, batay sa Biblia, ay hindi basta tinatawag na iglesia lamang. Opo. Kundi iglesyang pag-aari ng Diyos at ang tatak ng pagiging sa Diyos, noon pa man ay ipinapakilala ng kabanal-banalan. Kaya kabanal-banalang iglesia nino, kabanal-banalang iglesia ng Diyos. At ipinakilala din kung ano yung pangalan na ginamit ng Diyos nung siya magkatawang tao at itinatak o isinama sa pangalan ng iglesyang ito. Mababasa naman natin yan sa unang Tesalonica 2.14. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea, sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan
gaya naman nila sa mga Hudyo. Oh, nasusulat po, tandaan niyo po yung talata. Bukod sa Levitico 27-28 na kinasusulatan ng kabanal-banalan, ang talata pa po ay unang Tesalonica 2:14. Sa salin ng Biblia, ang Biblia, tuwirang mababasa yung pangalan ng Diyos na nagmamay-ari ng iglesia. Ang nakasulat, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At kaya tinatawag na kabanal-banalan kasi marami din nagpapakilalang di umano, sila din ay iglesia ng Diyos. Iglesia din sila ni Jesus. Sa Panginoong Kristo Jesus din sila. Pero ang katunayan ng pagiging sa Diyos, bukod sa tinataka ng pangalan, ay ang tatak na kabanal-banalan. Kaya ito po ang ipinapakilala ng Biblia. Kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ayon po sa aming pananampalataya na may mga tiyak na batayan sa Biblia, ang iglesyang ito, ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi isang pangkatin o sabahang pangrelihiyon lamang. Batay sa Biblia, ipinapakilala rin po itong spiritual na bansa o tinatawag na bansang banal. At dahil sa bansang banal, bansang spiritual, gaya na sinabi ng kapatid na Benhanan, hindi ito makikita sa mga mapa ng mundong ito. Opo. Sapagkat spiritual nga ang pangulo nito o hari ng bansang ito, hindi tao. Pinapanguluhan to at pinaghaharian ng Diyos mismo. No? At sa ilalim ng kanyang pamumuno o pamamahala, ay umiira lang makatarungang uri ng gobyerno at pantay-pantay na napagpapala ang mga mamamayan nito. At kung ano siya bilang hari, yun ang biyaya sa mga taong kanyang pinaghaharian. Po ba? Ang Diyos ay hari ng kapayapaan. Opo. Kaya ang mga mamamayan nito ay napagpapala din ng pamumuhay sa kapayapaan. Kaya sikapin po natin na tanggapin sampalatayanan at magnasa tayong mapabilang o maging bahagi ng mga mamamayang espiritual ng bansang banal sa makatibagay ng kabanal-banalang iglesia at ihanda natin ang ating sarili, mapabilang tayo sa mga naglilingkod sa loob ng kabanal-banalang iglesia sa Diyos ng buong katapatan upang sa gayon, kabilang tayo sa mga taong lubos at ganap na pinaghaharian ng ating Panginoon. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang paksa ay naghahayag ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sapagkat kung noon, ang mga pagpapalat pangako ay nakaukol lamang sa Israel, sapagkat ang bansang Israel ang pinili ng Diyos upang kanyang pagharian. Subalit, hindi nga po ito naingatan ng bansang Israel. At ang Diyos ay tumalikod sa kanila. Sa pagtalikod ng ating Panginoon Diyos sa bansang Israel, nagbukas naman ito ng pintuan sa lahat ng mga bansa upang kung malaman nila ang bansang banal, kung saan ito ang pinili ng Diyos na kanyang paghaharian, ay makalakip din naman at makabahagi sa kanyang mga pagpapala at mga pangako. Opo, ang pagpapala ay nabuksan sa kahintilan. At para ang kahintilan ay makadama, makaranas, at masumpungan ang pangako at pagpapala ng Diyos, ngayon ay inihahatid namin sa inyo ng programang ito, mayroong isang bansang banal na pinaghaharian ang Diyos. At ito nga po ay ang bansang ukol sa Espiritu. At tinukoy po, tiniyak ng mga banal na talata na ito nga po ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga giliw naming mga taga-subaybay, gusto mo bang maranasan na ikaw ay pagharian ng Diyos? Tayo na po, pumasok tayo sa kanyang espiritual na kaharian, sa kanyang espiritual na bansa. At kung dito tayo po ay susunod, tiyak na tiyak at ginagarantiyahan ng mga banal na pagtuturong ito na isa ka sa makakaranas at makakabahagi ng pagpapala, pagbibiyaya at pangako ng Diyos. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi lalo na nga
sa darating na buhay. Na ito ang ipagpala sa ating lahat ng ating Panginoon Diyos mula ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.